tayong magiging tarakli. Natangay ng buhawi ang bubong na isang bahay sa Labangan, Zamboanga del Sur. Tumawid pa ang buhawi sa kalsada hanggang sa tuluyang nawala. Ayon sa nakasaksi, dalawang magkatabing bahay ang nasira dahil sa buhawi. Wala namang naiulat na nasaktan. Ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na tinangka umano siyang i-blackmail ng kampo ni dating Congressman Zaldico. Ang kondisyon umano ni Ko, hindi na siya maglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang passport. Mariin itong pinabulaanan na abogado ni Ko. Saksi, si Van Mayrina. Sa gitna ng mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, may ibinunyag ang Pangulo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Nauna lang sinabi ng Ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ni Ko. Kasama siya sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay na umano'y substandard of flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na itinawya ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng pamilya ni Ko. Pagdidiin ng Pangulo, I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. ang akusasyon maring pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ni Ko. Iginiit din ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa panibagong video ni Ko ngayong araw, idinawit naman niya sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural si First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito. Ipinahintura ng First Lady ang investigasyon ng Kamara sa pagmahal ng sibuyas noong 2022. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anya ang nangyari na imbestigahan din ng Kamara ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestiga nito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Kwento ni Ko, namagitan pa si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at sinuoy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Napagalitan pa raw ng dating Speaker, Agriculture Secretary, dahil nabiso umano mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil ilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihingan pa namin ng tugon na mag-inang Liza at Sandro Marcos. Gayon din si Martin Araneta at si Romualdez. Si Chu Laurel, tinawag na masamang tao si Ko. Gawa-gawang paratang daw ito. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ng kalihim na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Kasunod ng mga serye ng video ni Ko, tanong ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video?
Bakit din daw may nag-iiba sa bawat bagsak ng aligasyon? Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Kabilang si Ko sa 8 binansagang kontraktor ng ICI at pinasasampahan ng patong-patong na kaso ng plunder, graft at direct bribery. Habon pa ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here into the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Tiwala ang Department of Justice sa proseso ng asylum sa Austria na susuriin at pag-aaralan po nila ng mabuti ang kaso ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ipinaliwanag naman ni Roque kung bakit naunsyami ang kanya sanang pagbiyahe sa Austria. Saksi si JP Soriano. Mula sa The Hague, Netherlands, palipad sana sa Austria si dating Duterte administration spokesman Harry Roque matapos daw siyang abisuhan ng Dutch authorities na kailangan na niyang pumunta roon. Kwento ni Roque, nasa loob na siya ng eroplano nang tanungin ng airport police. Idineklara daw kasi niyang hindi pa siya ligtas bumiyahe ayon sa doktor dahil naoperahan siya sa spine. Are you willing to take this flight? Sabi ko, no, because I have 2 medical certificates from physicians who operated on me that I am fit to travel. Sabi ng police, but why are you here? Because I thought I had no choice. So yun ang nagtapos, and the airline honored my wish and allowed me to get off the flight. Sabi ni Roque, ang bansang Austria ang nagbigay sa kanya ng visa para makapasok ng European Union. Batay sa Dublin ruling, ang dapat magproseso ng isang asylum request gaya ng hiniling ni Roque ay ang bansang nag-issue ng kanyang visa. Pero nagpupumilit yung department na concerned in transferring me to Austria under the Dublin rules. So sabi ko, sige, I will go. Ayaw ko naman masabi that I am defying yung orders ng host country ko. Sabi ng Department of Justice, nagtitiwala sila sa asylum process ng Austria na susuriin at pag-aaralan ng mabuti ang kaso ni Roque. We believe the relevant asylum authority in Austria will do the necessary research, validation of the information that Attorney Harry Roque will be giving them. So we trust in their own process, as we also believe that the other countries will respect and trust the integrity of our own asylum process here in the Philippines. Kansilado na ang pasaporte ni Roque dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa umano'y iligal na aktibidad ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, dati na niyang isinuko ang kanyang passport sa Dutch authorities. Hindi naman ako talaga makalabas ng Europe dahil wala naman sa akin yung passport ko. No? Pangalawa, because I'm under Dublin procedure, even without a passport, walang problema yan. Meron pa ba kayong natitirang espasyo sa inyo na makipagtulungan sa otoridad sa Pilipinas, no? Lalo na kung hinihiling nilang bumalik kayo para harapin yung mga charges? I have absolutely no faith and trust in the Marcos administration. Muli ring itinanggi ni Roque ang mga paratang sa kanya. Sinulatan ng GMA Integrated News ang Ministry of Foreign Affairs ng the Netherlands at ang Immigration and Naturalization Service o IND kaugnay sa mga sinabi ni Roque, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahigit 10% ng Kongreso ang maapektuhan ng imbestigasyon sa mga questionableng proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kanina, 8 dati at kasalukuyang kongresista ang pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman.
Saksi si Joseph Moro. 21 kahon na naglalaman ng mga kontratang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa Ombudsman. Sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista. Sina dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act ang inirekomend ng isampa laban sa 8. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Ang kampo ni Congressman Lara, binigyan diin ang inendorso ng ICI hindi patungkol sa anomalya sa flood control projects, kundi kaugnay sa dati-aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara, bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa pwesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya, ni minsan ay di niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nire-recommend ng kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakakuha sila ng 2 freeze order laban sa mga ari-arian ng isang incumbent na mataas na opisyal mula sa isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal. Kabilang sa saklaw ng mga freeze order ang 2 helicopter at isang eroplano na nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Ang Ombudsman humiling sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's really just for the immigration to hold things that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Huwag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang. No? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Sir Contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Remulla si House Speaker Bogie D. kaugnay sa mga iniimbestigang kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected at the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Inaasahang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena ngayong gabi o bukas ng umaga. Pero posible pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang lugar. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Kalayaan Islands. At huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 200 kilometers hilagang silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. At bukod sa trough o buntot ng bagyo, maaari ring magpaulan ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, pati na sa Mindoro at Palawan. At mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin sa hapon. Posible pong magkaroon ng pagbaha o landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may chance ng localized thunderstorms, lalo na po sa bandang tanghali o hapon. Nagpabaha ang shear line sa ilang lugar sa Hilagang Luzon ngayong araw. Sa Visayas, problema ng ilang sinalanta ng bagyong Verbena kung saan po sila kukuha ng pambili ng pagkain. Ating saksihan. Madilim ang paligid nang magsimulang rumagasa ang baha sa Nauhan, Oriental Mindoro. Mag-alas 3:30 ng madaling araw yan kanina. Ang mga rescuer gumamit ng lubid para ilikas ang mga taga-barangay Adria Luna. Kahit nang magliwanag na, baha pa rin sa ilang kalsada dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Verbena. Humupa na naman ang baha sa Bacolod City pero nag-iwan ito ng makapal na putik sa loob at labas ng mga bahay. Nasira ng pagbaha ang bigas na inimbak ng pamilya Aurelio. Problema nila ngayon kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. Sige lang bangon lang. Ang importante nga, buhi lang ka. Doon di magwanta kapoy. Ano nga kapoy? Sakit sa dughan. Ang iba pang residente, abala sa paglilinis sa mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Ang amon paglaba, kag maglimpyo sa amon mga gamit na budlay. Kapoy kung mabalik-balik ka pa. Kapoy gid. Doon ang construction worker. Nagsagawa ng flushing operations ang LGU sa ilang pangunahing kalsada. May mga naiwang balot pa rin ng putik kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Mahigit 30,000 residente ang naapektuhan ng bagyong Verbena sa Western Visayas. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, 85 bahay ang nasira sa buong rehiyon. In fact, these people nga affected right now inside evacuation center, they are the same people man ang in-evacuate during Typhoon Tino and Typhoon Uwan. Humupa na ang baha sa Iloilo City. Balik normal na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo, Guimaras at Capiz. Pero umapaw ang Aklan River bunsod ng serya ng mga pag-ulan, kaya inilikas ang ilang residente sa mga bayan ng Kalibo at Madalag. Shear line naman ang nagpapaulan at nagdulot ng pagbaha sa Aurora at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa bayan ng Kasiguran, suspendido ang ilang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Baha rin sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Ayon sa PDRMO, umapaw ang Pinakanawan River at tumaas ang level ng tubig sa Cagayan River. Nalubog na rin sa baha ang ilang palayan at maisan sa Tumawini at Kabagan sa Isabela. Nakataas ang gale warning sa mga baybayin sa probinsya bilang babala na delikadong pumalaot. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Binigyang parangal sa ika-24 na anibersaryo ng isang business news magazine ang pinakamagagaling na leader sa bansa. At isa po si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga tumanggap ng pagkilala. Saksi si Marizo Madi. Kabilang sa pinakamagagaling na lider ng bansa na ginawaran ng prestihyoso Management Excellence Award ng Biz News Asia, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. Pagkilala yan sa mahigit 3 dekada niyang karanasan sa broadcast industry. GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. It's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Binigyan diin ni Lopez ang patuloy na pag-angat ng GMA lalo sa pagbabalita sa kabila ng mga hamon ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at deepfake.
It shows the effectiveness of balanced reporting, diba? No bias, no partisanship, apolitical, but always profound, perceptive, and piercing. Nagsilbi si Duavit bilang miyembro ng Board of Directors mula noong 1999. Taong 2000, itinalaga siya bilang chairman ng Executive Committee at Executive Vice President ng GMA. Umupo siya bilang President and Chief Operating Officer noong 2010 at naging Chief Executive Officer noong 2024. Isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance ng network at nakapagpalawak ng reach nito sa TV, radio at online. Kinilala rin ng BizNews Asia sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, Senate President Vicente Tito Soto III, House Speaker Faustino Boji D, ilang miyembro ng gabinete, First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pang personalidad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, 29 na araw na lang, Pasko na. At binuksan na po ang third leg ng Noel Bazaar sa World Trade Center. Bukod po sa pagkumpleto ng Christmas shopping list, makakatulong pa po kayo sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Saksi, si Aubrey Carampel. Star-studded ang ribbon-cutting ceremony ng third leg ng Noel Bazaar na nagbukas na ngayong araw sa World Trade Center. Present ang celebrity ambassadors na sina Carla Abellana, Jillian Ward, at Kapuso P-pop group na Cloud7. Dumating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Isa sa highlights ang celebrity ukay-ukay at auction ng mga gamit ng ilang Kapuso stars and personalities. Kabilang sa mabibili ang mga gamit ni na Carla at Jillian. Para mas marami tayong mapatayong mga eskwelahan at classroom, matulungan ng mga nasalanta ng kung ano-anong kalamidad, matulungan ng mga cancer champions, mapagamot, lahat-lahat na. So lahat yan, 100% proceeds kay GMA Kapuso Foundation. Feeling ko yun talaga yung purpose ng buhay ko, to be able to help others and to give back. And para po sa Noel Bazaar event. Si Alden mayroon namang booth kung saan makakabili ng tickets para sa kanyang upcoming 15th anniversary fan meet sa December 13. Ang ARXV moving forward sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Ongoing ng araw ang kanyang paghahanda. May isang segment na I've never done before. So hindi ko pa siya nagawa in my entire 15 years in the industry. So abangan nila yon, and sa lahat ng makakanood nung fan meet, makikita nila kung sino ba yung involved doon at kung ano yung gagawin namin. Maaari namang makabili ng Kapuso merch dito sa GMA Store booth. May booth din ng Cloud7 selling their official merch. At nagpa-auction din sila ng ilan sa kanilang mga damit. May bonus pang performance mula sa kanilang single na Bara-Bara. Nasa event din sina Noel Bazaar founder and organizer at President and CEO of Cut Unlimited Incorporated na si Mayos Gozon Bautista and Managing Director na si Justin Bautista Reyes. Si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog at ang iba pang partners ng Noel Bazaar. Mas pinabongga ngayong taon ang paboritong Christmas shopping destination ng marami dahil nagse-celebrate rin ang Noel Bazaar ng kanilang 25th anniversary. 25 anyos na ang Noel Bazaar with GMA Network and GMA Kapuso Foundation at nagpapasalamat kami sa Diyos na tumagal tayo ng ganito para tuloy-tuloy lang ang ating pagtulong sa mga nangangailangan. Part of the proceeds ng bazaar ay idodonate sa GMA Kapuso Foundation. Ang Noel Bazaar sa lahat ng venues, nagsha-shopping ka na for your family and friends. So Christmas season is indeed here at nakatulong ka pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang empleyado ng isang gasolinahan sa Masbate City. Sa kuha ng CCTV, makikita na nagpapagasolina ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Pero dumukot ng baril ang isa sa kanila at binaril sa ulo ang nakaupong biktima na agad nasawi. Natunton ang may-ari ng motorsiklo pero paliwanag niya, hiniram ng dalawang niyang kaibigan ang sasakyan. Tinutugis na ang dalawang suspect.
Patuloy na inaapula ang sunog na sumiklab kaninang hapon sa 7 matataas na gusali sa Hong Kong. 14 ang naiulat na nasawi, kabilang ang isang bumbero. Nangyari po ang sunog sa isang housing complex na may 2,000 apartment. Ayon sa fire department, mabilis kumalat ang apoy dahil malakas ang hangin. At bukod sa mga namatay, hindi bababa sa 16 ang nasugatan. Hindi pa masabi sa ngayon kung ilan ang mga natrap sa loob ng mga gusali. Kinilala po bilang 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag ng Media Specialists Association of the Philippines. Ang MSAP ay samahan ng mga media agency, strategist at communications professional. Kinilala ng MSAP ang lalim ng impluwensya at husay ng pamumuno ni Maralag sa paghubog ng Philippine media para maging isang propesyong moderno, insight-driven at people-powered. Nagpasalamat si Maralag at sinabing inaalay niya ang pagkilalang ito sa mga media professional na ipinaglalaban ng integridad at kahusayan, mga leader na gumagawa ng mga tamang desisyon at mga batang media talent na hindi naaakit ng korupsyon. Tila naging multo na lang ang 20,000 piso ni KMJS gabi ng lagim star Miguel Tan Felix nang mag-South American trip para sa kanyang kaarawan. Ang kwento ni Miguel, napasobra ang bayad niya sa isang kainan sa Brazil. At imbis na 2,000 piso, 20,000 piso ang kanyang naibigay. At nang mapagtanto, binalikan niya ang kainan at kinausap ang may-ari. Ang nabigay ko, 20 bills ng 100, dapat 10 lang. Binalikan ko, Tito Boy. Araw-araw ako nandun sa restaurant na yon, kausap ko yung owner, nire-review namin yung CCTV. Kaso walang pruweba, walang malinaw na footage na nagbigay ako ng 20 bills. So, sabi ko, birthday ko naman, regalo ko na lang sa kanya. Inilawan na ang itinuturing ngayong pinakamataas na Christmas tree sa Pilipinas. Matatagpuan po yan sa Tagum City sa Davao del Norte. Ang naturang Christmas tree may taas na 231 talampakan. Meron po itong 6,000 ilaw at iba't ibang palamuti na hango sa mga sikat na ride. Carnival ang tema ng Christmas tree ngayong taon. Ang lighting ceremony sinabayan ng kabi-kabilang pagtatanghal mula sa iba't ibang grupo. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.